Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa FIDE World Blitz Chess Championship. And ito po yung laban ni Super GM Wesley So versus Super Grandmaster Mukhidin Madaminov. So kung alam nyo po yung recent Super Tournament, ito po si Mukhidin Madaminov, yung taga-Uzbekistan na nag-champion dun sa pinakabagong Super Tournament, and siya rin po ang seconds ni Sindarov sa Candidates Tournament. So yung mga opening niyan, siya yung naghahanda, tapos if-feed niya kay Sindarov, tapos si Sindarov yung maglalaro. No? So ngayon, yan po ang kalaban ni Wesley. So titingnan natin anong nangyari sa team nila na WR Chess. Natalo ba nila ang Team Uzbekistan sa quarterfinals? Malalaman po natin after nitong game. Dito po, white si Wesley and black si Madaminov. So punta tayo sa ating laro. Ito po nag-start with the E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. So mainline lang ito ng Italian game. So C3, Knight F6, D3, castling, and then D5. So ito po, very aggressive lines kasi sinusugod mo na kagad yung center. Usually ginagawa dyan D6 lang. Ayan, tapos A6. So tinitira ko rin po ito as black. No? So pagka gusto mo makunat lang, ganyan lang. Yung kunatan na linya, kaso si Madaminov gusto niya is sabugan with D5. So yan po, kinain. Ang drawback naman yan, ito po, nata-target. So nag-A4 si Wesley, napakalalim na idea. And dito po, ito na yung critical position ng laro nila. No? So ang dapat natira dito is A5. Para iiwasan mo itong possible queenside expansion. Kaso ang ginawa ni Madaminov, nag-bishop F5. So inatake itong D3 pawn, yan po, big mistake na. So, bakit? So, kasi may rook E1. So, tinarget itong pawn sa E5 and yan, napakahirap depensahan. So, nag-knight B6 si Madaminov, no? Target itong bishop sa C4 and then pagka bishop B5, dito babaksak na yung pawn kasi ito under attack and ito po under attack. Take note, ang hirap po yan depensahan kasi kapag nag-F6 ka, merong A5. May kiliti dito sa gilid. So, under attack itong knight. And then, pagka knight D7 mo, merong A6. Talagang sunod-sunod ang atake and babaksak po yung B7 pawn. Under fire yung knight. Kaya, napaka-importante nung A5 na move kanina. No? Para ma-counter mo lahat yan. Kaso, ang ginawa nga, hindi nga nakapag A5, kaya ngayon, hindi na madepensahan itong pawn sa E5. So, nag-knight D7 and nakakuha ng 1 pawn advantage si Wesley. Nag-knight B dito muna, A6, and then kinain. Ayan, so kain, and then knight takes E5. Ito po, 1 pawn up na si Wesley and medyo hirap na ng konti dito yung itim. Although, masasabi po natin bishop pair naman ang itim, no? So nag rook e8, knight df3, sinolidify lang yung knight. So kinain, f6, and then d4, fe5, d takes e5. Dito buong-buo na po yung pawn. Wala nang bishop pair, although meron pong opposite colored bishops endgame. So yan na lang ang pinaglalaban dito ni Madaminov. So nag-bishop d3, bishop e3, queen d5, and then b3. So sinolidify lang muna ang queen side, rook a d8, c4, pinaalis ang queen, queen f7, and then queen g4. So nag-bishop c2, target po ito, kaya nag-b4, bishop f5, and queen h4, bishop d3, rook ac1 para depensa lang muna, h6, h3, talagang kinunatan lang dito ni Wesley kasi 1 pawn up naman na po siya. So nag king h7, rook ed1,
And then pagka rook d7, ito na binasag na ni Wesley, inataka niya na dito with b5, cb5, and then c6. So under fire po itong rook sa d7, and take note pagka rook d6, bishop c5, rook dd8, capture. Take note pala, pag kinain po kasi ito po ang magiging hanging dyan. So pwedeng kainin yan, pagkakain, baksak ang bishop sa d3. So na-force mag-rook d8, and dito pagkakain, kain, nakapin yung rook. So hindi po pwedeng kainin yung pawn sa b5. So nag-queen g6 lang, and dito bishop e3, rook b8, and then b6. Ayan. So meron ng c7 dito, pagkakain, c7, rook bc8, queen g4, sinimplihan ni Wesley kasi malakas na itong pass pawn dyan, no? So capture, bishop e2, capture, and then bishop takes b6. Ngayon, nabawi yung pawn kaso meron ng super protected pass pawn, magiging passive na yung mga pyesa ng black. So dito, inunti-unti ginapang ni Wesley. Ayan, no? Hindi na makagalaw yung mga pyesa dito. So, pinitpit na po yan in endgamean. So, king activity. And then, kinain. Baksak yung e5 pawn. And then dito, tinarget naman yung g5. So, ang dami na pong problema ng itim. May problema siya sa pass pawn, may problema pa sa g5. So, yan po, definitely babaksak. Of course, take note, hindi pwedeng kainin kasi merong fork. Ayan. So, dalawang pass pawn, meron sa c7, meron sa g5. Yan po ay pinush na lang ng pinush ni Wesley. So, inunti-unti niya yan. And then dito, ayun. So, pagka rook d8, ito po unstoppable na and resignable position. Ayan. So, si Wesley, panalo dun sa kanyang game. Talagang kinuhanan ng pawn sa opening, tapos inunti-unti hanggang sa endgame na pit-pit na po. So, kumusta naman ang team ni Wesley na kasama niya yung mga superstar grandmaster, si Magnus, si Caruana, and sila Duda, tapos yung mga yung women's niya, sila Goryatsky na, talagang super team. Anong nangyari sa laban nila versus Uzbekistan? Tingnan natin. So, ang isang match nila is 3-3. Pero yung match number 2 versus VRChess, 3.5, 2.5 talo ang team ni Wesley. Mapapansin natin dito, talo na naman po si Magnus Carlsen. Kaya naging 3.5. Panalo pala siya dyan. Pero dito po, natalo na naman siya kay Abdus Satorov. So in short, knockout ang team nila. Talagang yung team nila, super team yan, no? Carlsen, Caruana, Wesley, MVL, si Kostyniuk, and then si Rosenstein Wadim. Yan po yung sponsor nila. Kaso parang wala silang synergy. So kahit malakas yung team, ubos pa rin. So yan po ang nangyari. Out sila sa quarterfinals. Although meron pang mga ongoing games, wala na po yun. Wala na sila sa championship kasi talo na sila. And na-knockout sila ng Uzbekistan. So yan lang po ang ating video for the day. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo yan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.